Hello guys! Welcome back as a full-time mom and as a breastfeeding mom. Welcome to my channel guys! Welcome po kayo. So ngayon lang ako nakabalik na mag-voice overs guys kasi sobrang busy ko talaga guys sa life ko, no? At sobrang busy talaga ng buhay natin na maghahanap ng pera. Charot lang. Yes guys, so todo kayo tayo ngayon kasi walang trabaho yung partner ko. So hanap kami ng pera dalawa para maka-survive sa buhay na may mga anak. So for today's video guys is ito na, ipapakita ko sa inyo yung paano kami magluto sa bamboo ng rice with rice in the bamboo. So, ayan guys, yung ginagawa namin. And very thankful ako dito. First of all guys is, nagpapasalamat ako sa mga neighbors namin dito sa bukid. Napaka very helpful talaga nila guys. Lalo na pag may occasion. So, sila talagang gumagawa guys. Kahit ano lang inuutos mo sa kanila guys. Sobrang walang kapalit talaga. So, gusto talaga nila tumutulong guys sa mga kung anong occasion dito sa bukid guys. So ang ginagawa ng mga neighbors namin dito guys ay magtulungan. So ito guys, very thankful talaga ako sa kanila guys kasi ang dahon na ito is kinukuha pa ito sa bundok guys, doon sa bundok talaga guys, malayong malayo pa dito. So napaka talaga nila guys, so kinuha pa talaga nila ito at saka sila tulungan talaga sila na kumuha ng dahon na ito. So itong dahon na ito guys ay hindi basta-basta kung saan makikita to, mahirap talaga tukunin guys itong dahon na ito kasi nasa bundok talaga ito. So, kailangan mo talaga dumaan sa mga masusukal na mga bagay o mga damo dyan. So, para bago mo pang makuha itong dahon na ito. So, pagkatapos ay kumuha din sila ng bamboo guys. Ito ay kawayan. So, ayan guys. Pagkatapos nila kumuha ng kawayan guys, ayan, nilagay nila dyan. So, kahit napapagod sila guys na galing sa trabaho nila, nagaano pa sila doon sa bundok, sa farm nila. Pagdating dito guys, ito yung ginagawa nila paggabi na ito guys. Walang pahinga talaga sila guys. Kasi pagkabukas din yan guys ay magtanim sila ng mais. So, nahawa din ako sa kanila guys kasi ayan guys, napuyat talaga sila sa paggagawa nito ng pagkain na ito. Napaka-special ang pagkain na ito guys. Sobrang sarap guys. Tapos yung guys, kahit isang piraso yan, piraso guys, mabubusog ka na talaga. So ito guys, the best ito talaga kung ito yung niluluto mo na pagkain pag may occasion, may kasal, may binyag, any occasion guys. Kung ito gagawin mo talaga, napaka special ito talaga sa mga bisita guys, kasi hindi talaga masasayang yung pagkain mo kasi mauubos talaga nila guys. Kahit sabihin na kulang ka sa ulam, pero yung kanin talaga lasang lasa talaga yung kanin guys. So kaya ayan guys, napaka special talaga dito yan sa bukid ang pagkain na ito. So itong pagkain na ito guys ay ginagawa na noong unang panahon ng mga matatanda, ay pag wala silang dalang pot o kaldero pagpunta doon sa bukid nila. So ito yung ginagawa nila guys. At saka ito guys ay yung mga matatanda sa una ay pag ikaw nagkasakit guys ay ito yung way nila na magluto ng mga pagkain na para gamutin ka. So ito guys, hindi ko napapakita sa inyo kung paano sila maggawa na para gamutin ka at para magluto sila na para basta ganito guys. So at ito guys ay birthday ng pamangkin ko guys. So yung ginawa natin dyan, yung 25 kilos na bigas guys ay hindi talaga nauubos, no? So yung nagawa nila dyan ay bali na yan siya guys is
300 na. 400 pesos na guys. 400 pesos na yung nagawa nila dyan guys. So, hindi pa rin nauubos yan guys. Marami pa natitira guys na pagkain. So, ganyan guys, napakaano talaga. Tapos marami pa din kaming bisita guys. So, na-short din kami sa ulam no. Pero okay lang guys kasi dito sa bukid guys, kahit anong occasion dito na yung mga neighbors mo talaga dito ay kapitbahay mo dito ay guys ay mapupunta talaga sa iyo at hindi ka maano guys, hindi ka magsisi sa mga kapitbahay mo dito sa bukid kasi nga sobrang matulungin talaga nila guys. Kung nakikita ka nila may ano ka dyan na magtutulong-tulungan talaga na hindi sila hingi ng kapalit na kung anong ginagawa mo sa kanila. So ito guys, very thankful talaga ako sa mga neighbors ko, ila kuya. So big shout out sa inyo kuya. Thank you so much sa pagtulong niya sa paggawa nito kasi kami hindi talaga namin ito alam guys kung paano ito gawin. So, ang ginagawa ko dito guys, tinitingnan ko talaga kung paano nila ginagawa kasi gusto kong matuto talaga. So, ayun dito guys, may video ako na tumutulong ako, gusto ko talaga maluin ito kung paano gumawa. So, ayun guys, kung may yung kasabihan na kung gusto mo talaga na ma-learn mo talaga yan, dapat sumukan mo talaga. So, pag-aaralan mo para malaman mo. So, dito guys ay nag-start ako na gumagawa ako guys para matuto ako guys. Para matuto ako gumawa nito guys, no? Napakasaya ko talaga guys. So, kasi nakapaggawa ako nito. Kasi first time in my life guys ay nakapaggawa na talaga ako nito. Kasi noong unang panahon ay bata pa ako, nakikita ko pa talaga ito sa mga lola ko. So, ayan guys, ayan nga, pinapractice ko. So, finally, natuto naman ako. Hindi masyadong natuto pero natuto din ako. So, natatawa talaga ako dyan kay kuya, kay uncle guys, ay sinasabihan niya ako na perfect na daw yung ginagawa ko, no? Sobrang perfect na talaga. Pwede na daw ako mag-asawa, char. Late na kuya na may asawa na ako, char. Uncle. So, ayun guys, ay ginagawa namin ay nagpatuloy din kami gumagawa nito guys, no? So, sa 400 pesos na ginawa namin guys, grabe. Sobrang dami na talaga yan guys. Sobrang mahirap talaga ito gawin guys kasi nga sobrang makuti guys kasi kailangan mo talaga ng mahabang presensya, kailangan mo talagang mahabang paggawa nito, kailangan mo talaga ng puyat na puyat. So, kaya gabi nila ginawa guys kasi sobrang busy nila guys nung araw na yan kasi nagtatanim din sila ng mais sa farm nila. So, kaya gabi yung paggawa nila. So, ayan guys, nawa ako sa kanila kasi time check namin dyan is, na guys, 11 o'clock na. So, kailangan talaga tulungan namin ito kasi para matapos talaga agad. Kasi para makapagpahinga na sila. Kasi magtanim pa sila ng mais pagkabukas. So, kaya ayun, nagtulong-tulungan kami lahat guys para matatapos talaga yan. Saka, yung guys, yung ginawa namin dito guys ay para matapos ay magtulungan kami lahat. So, tapos sila mama doon sa bahay ay nagluluto din sila ng biko. So, ayan, dinadala namin sila dito ng biko. Tapos, kape para hindi sila antukin guys. So, masaya na yun sila guys pag ganun guys. Kasi dito sa bukid is kape is lifer talaga, char. Yan guys. So, kailangan guys kung may magtrabaho talaga sa'yo kung may magtrabaho talaga sa iyo guys ay kailangan talaga ng pahaba ng presensya, pahaba ng kape at asukal. So, kailangan pakainin mo din sila guys para masaya din sila. Yung mga tao dito guys ay na-appreciate nila talaga ng kahit anong ulam dyan guys, na-appreciate talaga nila yan na pinapakain mo sila. Importante sa kanila ay pinapakain mo sila at natrato mo sila ng mabuti. So, yun ang guys, ang naano ko sa kanila ay. Kaya, sobrang blessed din ang baryo na ito guys kasi yung mga tao dito magtulungan talaga guys. So, sa mga marites guys, normal lang yan mga marites to.
kahit saan sulok ng mundo ay may mga marites talaga. So guys, ito ay ginagawa namin guys ay um, sobrang special ito guys sa sa mga bisita yung ano na to, yung pagkain na ito guys. So kung sino mga bisita na pupunta sa baryo namin, yung mga matataas na mga basta yung mga may pumupunta dito ang mga bisita guys ay pwede din sila mag-request sa mga tao dito na gagawa nito kung gusto nila na makakain nito. So, pwede sila mag-request guys para makatikim din sila guys. Kasi may mga bisita din pumunta dito sa amin ay nagre-request din sila sa mga tao dito na gumawa nito. Kasi guys, sobrang sobrang tawag nito, maasikasuhin at hinahanap muna yung mga nito, yung mga ingredient nito. So, finally guys, ay natapos na kami guys. So, ito guys, ay nilagay na siya sa ang tawag nito, sa kawayan guys. So, ayan guys. So, paglagay na yan sa kawayan guys, ito na yung result guys. Ay pagkatapos guys, ay lagyan na natin ng tubig guys, no? Lagyan ng tubig yung kawayan guys para para maluto yung pagkain na yan guys. So, kailangan guys, bunggahin mo talaga yung apoy nito guys para maluto talaga yung na to, yung pagkain na ito itong klaseng pagkain na ito guys. So ayan guys, ang ginawa natin dyan guys ay nalagyan namin ng mga tubig guys para maluto itong pagkain na ito. So ayan guys, kailangan mo lagyan ng tubig yan. Kailangan puno talaga yan siya guys. Kasi pag maluluto na yan siya guys, mawala na talaga yung tubig na yan. At saka para iwas din guys, yung parang kasi iba din dyan ay hindi naluluto yung sa ibabaw niya. So, kulang yan siya sa tubig. So, kailangan puno talaga ng tubig ang ilalagay mo talaga. Punuin mo talaga yung kawayan na yan para maluto yung pagkain na to. So, yan guys ay finally natapos na din kami guys, no? Sa paggawa namin nito guys ay oras na ako guys, nakatulog ako ng 1 o'clock bago ako nakatulog nito guys na time na to. Pero sobrang enjoy guys kasi nga sobrang dami namin, sobrang saya talaga at yung mga kasama namin sobrang joker talaga guys, no? So kaya ito guys yung mga namin. So hindi mo talaga ma-feel yung antok, pagod kasi magtulungan at sobrang joker talaga yung mga kasama namin dito. So ito guys at yung mga kasama namin at yung mga kasama ko dito guys ay na kumuha sila ng mga yung mga pangdatong dito, no, yung para lutuin ito guys. So kami dito na ay naglagay kami ng mga tubig para para lutuin ito. So ayan na guys, yung mga kasama namin ay naglagay na sila ng apoy para lutuin na ito guys. So yan ang una na nilagay nila guys ay guys, yung pakaw guys ng mais guys. So kaya ito guys ay yan ang inuna nila na guys bago yung mga malalaking apoy talaga dyan mamaya. So kaya ito guys ay finally natapos na din nila para makapagpahinga din sila kasi pagkabukas naman yan may trabaho din sila. So ito guys yung nangyayari dito guys, yung feeling talaga namin guys na hindi talaga kami napapagod sa ginawa namin kasi sobrang helpful talaga yung mga tao dito, sobrang joker. Basta importante wag mo talaga sila pagutumin guys. Importante ay pagkakainin mo din sila. Yun lang importante para sa pagtrabaho ay masigla, malakas at masipag. Charla. So ayun guys, yung mga ginagawa ng mga kasama ko dito ay ayan, sinunog yung lukay guys para maapoy dito guys, no? Kasi nahihirapan sila gumawa ng apoy guys. So yung kasama namin, yung technique niya ay sinunog niya yung lukay para mabilis. So good job yun sa kanya kasi lukay yung gamit niya guys. Kasi yung iba namin dito kasama ay yung yung ang tawag yun, yung parang sako tapos hindi nasusunog guys. So the best talaga pala yung lukay guys. So ayun guys, pagkatapos yun guys ay kami. So continue pa rin yung trabaho guys, no. So kailangan ito talaga guys ay
bantayan mo talaga mabuti guys Late pa para sa blaan. hindi masusunog at pantay-pantay yung pagkaluto. So hindi pa tapos yung trabaho dito guys, kailangan mo talaga bantayan ito. So naawa talaga ako sa mga tao na to guys kasi hindi ko na talaga na kaya na magbantay pa ako dito guys. So kaya ayun, hindi ko na bantay, hindi ko na videohan guys yung pagkaluto nito. Oh, ganyan guys, pagkaluto nito hindi ko talaga videohan kasi natulog na ako guys, sobrang pagod ko talaga. At yung ending guys, yung short mga video na kinuha ko dyan, morning na yan siya guys. Kasi hindi ko na talaga kaya na kunin kasi itong, hindi ko na videohan yung kung paano nila pagkaluto nito at paano maluto itong rice bamboo na ito. So and then guys, pagka nito guys ay ipakita ko sa inyo yung nito, yung final na na to, pagkaluto dito guys. Sobrang simple talaga guys. Ang sarap talaga niya guys. Grabe. So, kung ako guys, gusto ko guys ay kung magpakasal ako soon guys, soon. Char lang guys ay wish lang God. So kung gusto ko magkasal ako soon guys ay gusto ko ito yung ipapakain ko sa mga guests ko. Manila. Gusto ko yung kanin ay ganito yung pagkaluto guys. So yan guys, and yung partner ko guys, alam nyo guys, yung mga bisita pumupunta dito guys ay na-amaze talaga sila sa pagluto ng ganito guys kasi Back to back napakasarap ang talaga ano guys. niya. Kung ito talaga i-serve mo sa mga bisita mo, yung Mga hinahanap mga talaga no nila need na guys banlaling. yung ganitong pagkaluto ng ng rice. So, ayan guys, yung mga kasama ko, i-continue pa rin sila ng pagsunog ng mga kahoy para lutuin talaga ito guys. So, ayan guys, hindi pa talaga tapos yung trabaho nila guys. Meron pa malaking proseso. Big shout out sa lahat ng mga kapitbahay ko, neighbors ko, sa mga kapitbahay ko, ila uncle, ila kuya. So, big shout out sa inyo kuya. Thank you so much sa paggawa ninyo nito. Kung hindi talaga sa inyo, so walang ganito talaga. Kasi yung iba dyan ay hindi marunong magluto. So, big shout out sa big mindset talaga ng ganito ng pagluluto. So, shout out sa inyo. God bless talaga sa inyo. Sana pagpalaan kayo at more blessing darating pa sa inyo. So, ayan guys, pagkatapos dito ay guys ay i-show ko sa inyo kung paano naluto ito guys, no? Pero makikita nyo talaga yan siya, makikita nyo talaga mamaya. So, ayan guys, nag-boom na talaga yung apoy guys. So, ganyan na siya guys. So, parang nagsunog ka ng So, ganyan talaga pagluto nito guys. Kasi, pag hindi mo i-boom yung kahoy na ito guys, ay hindi talaga ito, yung apoy na ito guys, ay hindi talaga maluluto ito. So, kailangan malakas yung kahoy nito, yung apoy na ito guys, para maluto yung para maluto ito. So, kaya guys, mahaba din na proseso na para maluto ito. So, ganyan talaga ang pagluto dito guys. So, kaya ayan guys, ay ang ginawa nila. So, ayan, naglagay sila ng malaking apoy para maluto agad ito. So, ayan, hindi talaga hindi talaga madali na gawin ito guys. Marami talagang proseso guys. So, kaya sa mga gustong gumawa nito ay maganda din kasi para masubukan nyo na anong hirap. Pero ito talaga yung special na pagluluto ng mga matatanda sa unang panahon guys. Yung mga matatanda dito sa amin guys ay wala na sila. So, yung mga na talaga ang napalit na ang tawag nito yung basta hindi ko intindihan. So, yung mga na talaga yung mga anak, yung mga apo. So, minsan din may mga apo, mga anak na hindi din matuto pag paano gawin ito. So, ay ito guys, ay continue pa rin ang paggawa guys. So, thank you so much sa inyong mga suporta sa mga videos ko. Hope more blessing and more watching sa videos ko. Like, share. Please guys, don't forget to subscribe this video guys. So, ito na yung ending niya guys, ay naluto na siya. Pag maluto na to siya guys, ay ganito na siya guys, yan. So, tanggalan mo siya sa kawayan, tapos kunin mo yung pagkain sa loob niya guys. So, ayan na guys. So, parang budbud yung style niya guys, kaya ganyan, masarap talaga siya guys. So, ayan guys, yung itsura niya pag maluto na siya guys. So, di ba? Oh, ayan na guys. So, masarap yan siya guys. Yan guys, totoo yan.
So, pag tapos na ng occasion guys, ay nag-serve kami sa mga bisita. So, ganito lang guys, gawin namin, magbigay kami ng tatlo-tatlo sa mga malaking tao, tapos dalawa sa mga bata. Kasi, hindi na nila yan maubos guys, marami na yan. So, ayan guys, pasensya na kayo sa serve namin sa ulam kasi maliit lang yung ulam guys. So kaya ayan. So birthday ng pamangkin ko guys ito. Kaya ito yung handa niya. Happy birthday to my pamangkin Golden. More blessing and more birthday to come. Sana sana ano ka na, hindi ka na pida sa pagkain. So, kakain ka na para tataba ka na Golden. So, ganyan na yung klase guys, pag yung yung niluto namin kagabi, diba guys? So, sobrang simple talaga siya guys, pero napakasarap na yun guys. So, hanggang dito na lang yung video ko guys. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo sana hindi kayo magsawa sa panonood ng mga videos ko, sa pag-like, sa pag-share, sa pag-subscribe. So, ito na yung mga bisita namin guys. So, ito ang nangyari guys ng pagbigay na ng pagkain na guys. So, marami na yung tao guys. Kaya, pasensya na kayo sa mga tao, sa mga guests namin guys. So, ganito talaga dito sa province. So, kaya ayan guys, pag sa bukid ka guys, ganito talaga, walang pila-pilahan. So, kaya ayan, bigay ka ng plato mo dyan para lagyan. Pag wala kang plato, sorry ka, char lang, joke lang. So, ayan guys, ito na lang yung video ko guys. Thank you so much.